Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po sa inyong lahat. Time check is now 4:21 p.m. Saudi time and 9:21 p.m. Philippine Standard Time. Sa mga ako at paalaala po muli na panatilihin po na nakamute ang inyong mic at naka-off po ang inyong camera upang maiwasan ang anumang distraction sa ating lecturer at sa ating pag-aaral. So, habang hinihintay pa natin ang iba pa nating mga kasama na yun, akin na pong sisimulan ang panimula ng ating klase. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wada, wa salatu wa salamu ala nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Uli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay magpasalamat sa dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil binigyan niya tayo muli ng pagkakataon upang tayo magkasama-sama upang magsaliksik ng kaalaman at pag-aralan ng araling akida kasama ng ating butiing guro upang maunawa ang mabuti ang ipinadalang relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at yun ang relihiyong Islam. Sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa isang Muslim. At ngayon mga kawat, ay bigyan po natin ng maayos na kakakamigan ang ating butihing Ustad na siyang gagawin sa ating pag-aaral. Walang iba kundi si Ustad Salman Polhenshaw. Alam na sala niya Ustad, paliyatapadal, sa'yo na pa ang may kanila. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okay mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral at siya nga po pala, i-display ko muna yung result ng inyong exam. Nakikita ba ninyo yung ating PowerPoint? Opo, Ustad. Okay, yan ang pinakamataas. Si Janat Sopino. Sopino ba ang tama ba ang Sopino na apelyido sa naka-Arabic kasi? Okay. Tapos yung sunod si Samira Candao. Okay. 90.47 yan ang sunod. Ang una kanina ay 91.66. Okay, si Maria Karen Licaspi. Okay, 76.7. Nilagay ko ang 75% ang passing at ang 75% kwan yun, kalahati ng score na nakuha. Umabot ng 84 items yung ating exam. Tapos ang last, si Mariam Angkolara, hindi umabot ng 75. Okay, mga kapatid. Ang exam, kagaya sa sinabi ko noon, ito ay review lamang sa ating mga natalakay. Nasa sa inyong jamaa kung nire-record ninyo ang inyong grade at kung kayo binibigyan ng certificate. Kaya ang mahalaga, ang tungkulin ko lamang ay magbibigay sa inyo ng mga aralin patungkol sa subject na ito. At inshallah, ang topic na ito, Aqidah. Kung nandyan kayo, at kahit wala kayo, inshallah, tuloy-tuloy pa rin itong tatalakayin. Maaring special sa mga anak ko o kaya magre-record lamang din ako para sa kapakinabangan unang-una ng aking sarili at saka sa susunod na mga pag-deliver ng mga lecture patungkol sa Aqidah. Kaya doble-doble yung layunin natin dito. Nagsusulat tayo ng libro, pagpapaliwanag sa pinakapundasyon ng ating Aqidah. At inshallah, mapapakinabangan unang-una sarili ko, pangalawa sa inyong nakikinig, at ang iba pa na inshallah na makabasa o kaya makapakinig
ng mga nirecord natin na mga lectures na ito. Noong nakaraan mga kapatid, natalakay natin ang tungkol sa mga materialista, na kung saan sinabi ko sa inyo noon, 4 ito na grupo at ang panglimang tinalakay ng mga may akda ay ang individual na mga tao noon sa kasaysayan na naging mga ateista. Okay. Ang materialista, na kung saan sila naniwala na ang mga nilikha sa mundong ito ay paulit-ulit lamang. Kung mayroong namamatay, ayon sa kanila, ay mayroon namang nabubuhay sa pamamagitan ng pagsilang. At ang dahilan nito ay sa patuloy din na paglipas ng panahon. Walang tagapaglikhang nangangalaga at nangangasiwa sa paulit-ulit na buhay sa mundong ito, sapagkat ito'y likas na sa mga nilikhang ito na nabubuhay at namamatay at wala na ring muling pagkabuhay o araw ng pagbangon. Ito yung sinaunang mga materialista, maging sa panahon pa ng mga naunang mga o naunang mga propeta. Siya nga po pala, may naalala ako bago tayo magpatuloy sa atabai yun na ito, o ang mga naturalista na pangalawang grupo ng mga nagpanggap na hindi kumikilala o naniniwala sa kairalan ng tagapaglikha. Dito sa ating exam, mayroon lang akong bigyang diin na maaaring nakaligtaan ninyo. Yung pangwanong tanong, ibigay ang 4 na kahulugan ng ikalawang syahada. Ito inuulit ko lang kasi napakahalaga nito. Kung ang unang kahulugan niya mga kapatid ay ang mutaba'ah, ibig sabihin pagsunod sa kung ano ang itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam na paraan ng pagsamba. Hindi tayo pwede mag-invento o magkata ng anumang uri ng pagsamba. Yun ang tinatawag na bid'ah. Okay, yun ay isa sa 2 kondisyon para tanggap ang ating mga ibada. At ang una, yung ipinapahiwatig ng unang syahada, la ilaha illallah, na ibig sabihin, iuko lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ng taos-puso ang ating mga ibadat, yung ating niya ay para lamang kay Allah. Balik tayo doon sa pangalawang kondisyon, mutaba'ah. Ang mutaba'ah, isa sa 4 na kahulugan ng ikalawang syahada. At ang pangalawa at pangatlo, madaling matandaan, salungatan lang. Ang pangalawa, sundin ang iniuutos o gawin ang anumang inutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Tapos ang pangatlo, kabaliktaran lang, huwag gawin o iwasan ang anumang kanyang ipinagbawal. At kung maalala ninyo, ang mga iniuutos, yun ang pangalawa na dapat nating sundin, yun ay nasa kategorya ng mga ibadat, kasi ang mga ibadat ay iniuutos. At iwasan ng ipinagbabawal, yun ang pangatlo. At ang mga ipinagbabawal na tinutukoy dito ay ang mga muamalat, na kung saan ang dalawang ito, ang ibadat at muamalat, mga kapatid, ito yung pinakapundasyon ng batas ng Islam para madali nating maunawaan. Ulitin ko, ang una na kahulugan ng ikalawang syahada ay ang mutaba'ah. Pangalawa, pagsunod sa anumang kanyang inuutos. Pangatlo, pag-iwas sa anumang kanyang ipinagbabawal. At ang pang-4, paniwalaan natin ang anumang kanyang sinabi. Anuman ang kanyang sinabi. Okay, mga kapatid? Isa pang mga okay, ito pa. Na dapat nating maunawaan, lalong-lalo sa halos buong mundo ito, at dyan sa Kamindanawan, marami ang mga nag-aangking mga awliya. Nagpapakita, para bang dinidemonstrate nila yung kanilang kapangyarihan na sa ating aqida, ang mga karamat o mga himala ay nangyayari ito ng kusa sa kalooban ni Allah, hindi sa kung kailan natin nais. At hindi espesyal sa tinatawag na mga awliya lamang. Bawat isa sa ating mga mananampalatayang mga Muslim,
maaaring magaganap sa atin ang tinatawag na mga karamat, himala, mga milagro na hindi kaiba ito sa milagro na gagawa ng mga propeta. Pero tandaan natin ang mahalagang punto, mga kapatid. Hindi ito sa kung kailan natin gusto. Kunyari, mag-display tayo para bang i-demonstrate natin yung ating kapangyarihan sa mga tao. Ang gumagawa niyan, yun ay mga peke, kagagawa nyo ng mga demonyo na mga jin. Ulitin ko sa ating paniniwala, ito ay kusang nagaganap ng hindi natin inaasahan. Kusang nagaganap ng hindi inaasahan. Kunyari, may mapakilala ng mga auliya sa Mindanao na ako ay makakalakad. Tingnan niyo ako, maglalakad ako sa ibabaw, maglalakad ako sa tubig nang hindi ako lulubog. O kaya lilipad, o ano pang mga himala na kanilang ginagawa. O kunyari, sa magitan ng lakad lamang, narating niya kung ilang libong milya ng ilang minuto lang. May mga ganyan silang mga kapangyarihan kuno na kanilang ipinapakita sa tao. Ulitin ko sa ating paniniwala na ang mga karamat na ito ay nangyayari sa bawat isa sa ating mga mananampalataya. Hindi espesyal sa mga auliya, hindi espesyal sa mga santo at mga banal na mga tao, kundi kusang nangyayari ng hindi natin inaasahan bilang pagpaparangal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala nang hindi natin yun inaasahan. Okay, ang ating paniniwala, mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating topic dito sa yun ang mga naturalista. Ang katagang naturalista na ito ay nanggaling sa katagang tabi'a, nature, tabi'a. Okay? At ito ang sinabi ng may akda, al-qailuna inal alam wujida bi fi'lil tabi'a. Ang mga nagsasabi na ang daigdig ay umiral dahil sa gawain ng kalikasan. Dito ginawa nila ang kalikasan o ang nature na tagapaglikha na sa katotohanan ang kalikasan ay nilikha. Subalit, pinaniwalaan nila na ang nilikha ay nilikha ng kalikasan. Na ang mga nilikhang ito na nakita natin sa mundo na kagaya sa mga hayop, halaman, ilog at lahat ng mga nilikha sa buong universe ay kusang umiral sa sarili lamang nila at ito ang tinutukoy nilang tabi'a. Tabi'a o kalikasan. Okay? Ay anadawatil asya min nabatatin wa hayawan aw jamad wa khasaisuha aw jadat nafsaha. Nangangahulugan ito na ang mga bagay kagaya ng halaman o hayop o material at mga katangian ng mga ito ay nagpairal sa sarili ng mga ito. Sa sarili lamang ng mga ito. Waradu alaihim badahi. At ang pagtugon sa kanila ay kusang naaunawaan. Badahi, ibig sabihin, minal badihiyat. Nang ibig sabihin, sang-ayon sa matinong pag-iisip, kung baga, common sense. Wahuwaanahu, yamtani'o ayakuna shay, khaliqan wa makhluqan fi anin wahid. Ay kusang naunawaan na imposible. Tingnan nyo, imposible na ang bagay ay maging tagalikha at nilikha ng magkasabay. Pinalabas lang nila na ang kalikasang ito, ang lahat ng mga nilikhang ito sa buong sansinukob, sa buong universe, ay kusang umiral sa sarili nila o sila ang lumikha sa mga sarili nila. At ito
ay imposible sapagkat hindi tanggap ng matinong pag-isip na maaaring magkasabay ang dalawang katangiang salungatan na kagaya sa tagapaglikha at nilikha o init at lamig. Kaya sinabi ng may akda, sabi niya, wa huwa annahu yabtani wa ayakuna shay'u khaliqan wa makhluqan. Imposible na ang bagay ay maging tagalikha at nilikha ng magkasabay. Sinabi ni Allah, qala ta'ala, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Pansinin po ninyo ang dalawang pangungusap na ito. Min ghairi shay'in, at ang pangalawa, am humul khaliqun. Ang translation maaring malilito kayo, pero word for word ang salin na yan. Tinapatan ang bawat salita. O nilikha ba sila mula sa hindi isang bagay? Yan ang unang pansinin natin. Yan ang una. Pangalawa, o sila ay ang mga taga-likha. Ang ibig sabihin po mga kapatid, na nilikha ba sila ng walang tagapaglikha o sila ang mga tagalikha ng mga sarili nila? Okay, dalawa yan. Ang unang kaisipan, na ang mga nilikha ay nilikha ng walang tagalikha, min ghairi shay'in, ng walang tagalikha, umira lang mula sa wala, min ghairi shay'in, mula sa hindi isang bagay, ibig sabihin, mula sa walang tagapaglikha at mula sa wala, kusang umiral. Yan ang una. Hindi po ito tanggap ng matinong pag-iisip. Ang mga kalawakang ito na hindi pa natin alam ang bilang, ang kalawakang tinutukoy ko dito, yung mga galaxies. Hindi pa na-discover ng tao kung ilan ang bilang. Ang mga langit, planeta, mga bituin, mundo, at lahat ng naririto sa daigdig natin. Ang mga ito ba'y nilikha ng walang tagapaglikha? At ang kalawa naman kaisipan, na ang mga nilikha bang ito o sila ay ang mga tagalikha? Am humul khaliqun? Ang mga nilikha bang ito ang lumikha sa mga sarili nila? Kaya pansinin po nating maigi yung dalawang argumento dito na parehong hindi tanggap ng matinong pag-iisip. Sa paano makapagpapairal ng kahit anong bagay ang isang hindi naman umihiral? Yan ang pangalawa. Imposible yun. Ang kaya sa mga ito ay, kung tutusin, ayon sa librong Talbis si Iblis, ang libro yata na ito na isalin sa English ni Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Ito ay sikat na libro. Nasalin siguro ito sa iba't ibang wika. Ayun, sa English siguro mayroon. Ito ay binanggit ng, isa pang ito ay pandaraya daw at pang-udyok. Pang-udyok lamang ng demonyo sa puso ng mga taong mayayabang na ito. Mga nagmayabang dahil sa nakamit nilang kaalaman. Para panindigan ang prinsipyong salungat sa lantay na pag-iisip ng tao. Salungat sa matinong pag-iisip ng tao. Sapagkat mayroon sa mga tao ang maniniwala sa kaisipang udyok ng demonyo na ang mga nilikha ay walang tagapaglikha. Kaya, sinabi dito sa librong Talbis Iblis ni Ibn al-Jawzi rahimahullah, sa pagkakasali na sa ating wika, babasahin ko sa inyo. Nang nakita ni Iblis na kakaunti lamang sa mga tao ang sumang-ayon sa kanya sa pagkakaila sa tagapaglikha, dahil sa mga isip ng tao ay saksi na mayroong tagapaglikha sa nilikha, kaya minabuti niya na paniwalain ang mga tao na ang mga nilikhang ito ay gawa ng kalikasan. Mayroon din tagapaglikha. Ito ay gawa ng kalikasan. Ito yung sinauna pa
na prinsipyo ng mga ateista noon na mga nagmayabang, na ang bawat bagay, sabi ng author ng Talbis Iblis, na ang bawat bagay na nalikha dahil sa pagsasama ng apat na kalikasan, ito yung kanilang mga teorya noon. Kaya tinuro niya ang kalikasang ito ang gumawa sa bawat nilikhang umiiral. Ito yung kanyang salita. Kaya, ang tumantangkilik ng kaisapang ito na nagsimula noong unang panahon hanggang sa panahon nating ito, na lahat ng umiiral sa universe na ito ay mga sarili nila ang nagpairal. Halimbawa, isang bundok, na dating hindi umiiral, ang sarili nito ang lumikha at nagpairal sa sarili niya hanggang sa dumami ang bundok na lumikha sa mga sarili nila. Ang kaisipang ito ay tinatanggihan ng kalikasan at matinong isip ng tao, sapagkat hindi maaaring umiral ang hindi pwedeng iiral o makapagpapairal ng sarili nito ang anumang bagay, siya sa kanyang sarili nang walang magpapairal o tagapaglikha sa kanya. At ito, sa panahon natin ngayon mga kapatid, maraming tao ang may ganitong kaisipan na hindi nila alam na ito ay kaisipang nagpalipat-lipat henerasyon, bawat henerasyon hanggang sa panahon natin sa ngayon. Ito ay nagmula pa sa inaunang mga ummah, sa naunang mga propeta, lalo na ang mga taga-media, kasama na pati yung mga mamamahayag na mga Arabo, na may malaking, kung tutusin, ang media, alam natin, may malaking impluwensya sa kaisipan ng mga tao. Kapag mayroong nangyaring sakuna na kagaya sa matinding ulan na nagsani halimbawa ng matinding baha, mga lindol at mga pagsabog ng bulkan, ay sinasabi nila, nagalit ang kalikasan, ito ay likha ng kalikasan. Noong unang panahon kasi, pinalalabas nila na ang mga pangyayari at pagbabago ng panahon sa mundo at buong universe na ito ay gawa ng kalikasan o gawa ng mga nilikhang ito rin mismo. Ito kasi yung udyok ni Iblis na pinanghahawakan ng mga ateista. Ang mga taong ito na nagpakadalubhasa sa siyensya na hindi naniniwala sa Diyos, nakabilang sa yung mga sekularista, mga materialista at mga komunista, ay tumutok sa kanilang pag-aaral sa kalikasan, pag-aaral sa mga kahangahangang katangian ng bawat nilikha, at kung paano ito gumagana at kumikilos, hanggang sa sila ay nakapagbigay ng konklusyon na sumasalungat din sa naturalisa, sumasalungat din sa kalikasan, o tinatawag nating lantay na pag-iisip, sumasalungat din sa pandama ng tao. Ang nagpapatunay sa katotohanan ng kairalan ng tagapaglikha ay ang matinong naturalisa natin ng natalakay, lantay na pag-iisip at pandama ng tao. At ang nagtuturo naman sa detalye ng mga katangian ng dakilang tagapaglikha ay ang mga kapahayagan ng tagapaglikha, ang mga banal na aklat na ipinangaral ng mga mensahero at mga propeta. Ang mga ateistang ito ay nagpakadulubhasa sa iba't ibang larangan ng siyensya na pag-aaral ng mga nilikha. Subalit sila ay mga mangmang o nakaligtaan nila ang kaalaman sa tagapaglikha bagkus kanila itong itinanggi. At ito mismo ang sinasabi sa Suratul Rum number 7. Suratul Rum number 7. Pwede ninyong i-check mga kapatid. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Nakakaalam sila ng isang nakalantad mula sa buhay ng pangmundo. Dito sila nagpakadalubhasa sa pangmundo. Samantalang sila sa kabilang buhay,
yung mga bagay na ghaib, kabilang na ang pananampalataya sa tagapaglikha, ay mga ghafilun, mga mangmang, walang alam, hindi nila pinag-aralan, nakakaligta o kaya nalilingat. Isa pang aya, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Ito pa rin sa Surah Rum number 8 ang aya. Hindi ba sila nag-isip-isip sa mga sarili nila? Hindi lumikha si Allah ng mga langit at lupa at anumang nasa pagitan ng mga ito, malibang ayon sa katotohanan at isang taning na tukoy. Tunay na marami sa mga tao sa pakikipagkita sa Panginoon, ang tinutukoy pakikipagkita sa Panginoon, araw ng pagbangon o araw ng paghukom, ay talagang mga kafirun, mga kuffar, tinanggihan nila na sampalatayanan. Ang narapat na kanilang pinag-aralan at pinagbulay-bulayan o pinag-isip-isipan ang kanilang mga sarili. Yung mga sarili, at ito ang sinasabi sa Quran, tanda na panloob sa ating mga sarili na sa kangahangang pagkakalikha ng katawan ng tao ay nagtuturo sa atin ang kadakilaan ng tagapaglikha nito na kailan may hindi siya kayang maarok o mapag-aralan ng lubusan ng limitadong pag-iisip ng tao. Sapagkat kailan may hindi makayanang mapag-aralan ng tao ang kahit isa sa mga nilikha niya. Gayon din naman kahit isa sa mga bahagi lamang na bumubuo sa katawan ng tao. وَالطَّبِيعَةُ الَّتِي يَسْنُدُونَ إِلَيْهَا الْإِجَادِ جُمْلَةُ جَمَادَاتٍ صَمَّاءُ عَمْيَاءُ بَكْمَاء لَا مَشَاعِرَ لَهَا وَلَا أَحَاسِيسَ فَكَيْفَ يُنْشَأُ مَخْلُوقَاتٍ حَيَّةٍ تَسْمَعُ وَتُبْصِرُ وَتَنْطِقُ تَحِسُّ وَتَشْعُرُ بِالْأَلَمِ وَالْأَمَلِ. Pansinin ninyo mga kapatid. At tabi'a alati yasununa ilayha al-ijad, ang kalikasan na pinagsasaligan nila ng pagpapairal ay isang kabuuan ng mga walang buhay, jamadat, samao na mga bingi, amyao na mga bulag, na mga pipi, bakma na mga pipi, la masya'ira laha na walang mga pakiramdam at pandama, wa ahasis. Fakayfa yunsha'u makhluqatin hayya. Kaya tingnan yung katanungan. Na walang mga pakiramdam at mga pandama. Kaya, ito yung katanungan. Paano makapagpapasimula ito ng mga nilikhang buhay na nakaririnig, na nakakikita, na nakabibigkas, na nakadarama, at nakararamdam ng hapdi at pag-asa? Ang nawalan ng isang bagay ay hindi makapagbibigay nito. Ito'y kasabihan ng mga Arab, fafaqidu syai'i la yu'ti. At ito ang buod na ang kalikasang ito ay walang buhay, hindi nakakarinig, hindi nakakakita, hindi nakapagsasalita, at mga walang pakiramdam ayon dito sa may akda. Kaya papaanong makapagpapairal at makapaglilikha mga ito ng mga nilikhang may buhay? Wala naman silang buhay, wala naman silang pandinig. Paano sila makalikha ng mga nilikhang nakaririnig, nakakakita, nakapagsasalita, at nakakadarama, na wala naman sa kalikasan ang mga katangiang ito? Fafaqidu syai'i la yu'ti.
Sapagkat ang isang taong hindi naman nagtataglay ng isang bagay ay wala ring kakayahan na makapagbibigay nito. Dito sa salita ng may akda, ang nawala ng isang bagay ay hindi makapagbibigay nito. Kaya, ang nakasanayang salitang ito ng marami na kagaya sa nagalit ang kalikasan, ito ay likha ng kalikasan. Laganap ito sa buong mundo, maging sa ating mga mamahayag dyan. Hindi nga lang alam ng nakararami na ang pananalitang ito ay prinsipyo ng mga sinaunang tao pa, bago pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa nauna pang mga ummah na tumangging sumampalataya sa mga propeta. Hindi sila sumampalataya sa kairalan ng Diyos dahil sa kanilang pagmamayabang. Kaya, ang nakasanayan nating salitang ito, nararapat iwasan ng mga Muslim sapagkat ito'y salita ng mga taong tumanggi sa kairalan ng tagapaglikha. Kairalan ng tagapaglikha ng kalikasan. Kasi ang kanilang paniwala, ang kalikasan, ang tagapaglikha at siya mismo ay nilikha. Hindi tanggap ng matinong pag-isip. Tagapaglikha at sa kanilikha, sabay, nakatangi ang salungata. Di sila niniwala sa kairalan kasi ng tagapaglikha ng kalikasan at tagapangasiwa ng lahat ng magaganap o mangyayari sa kalikasang ito. Tadako tayo mga kapatid sa asodfiyun. Asodfiyun na ang translation dito, aksidentista. Ang mga aksidentista. Al-qailuna bi'an al-kainat nasya'at an tariqil musadafatil mahdha. Ang mga nagsasabi na ang mga nilalang ay lumitaw dahil sa purong aksidente. Ang katawag nito ay galing sa salitang sodfa. Kaya tinawag na sodfi o sodfiyun ang plural. Sodfa na ang salin aksidente. Na ang lahat ng mga nilikhang umiiral, nagkataon lang, aksidente. Walang gumawa o tagapaglikha. Walang kapangyarihan na gumawa ang mga nilikhang ito sapagkat lahat ay pawang nagkataon lamang. Natatanggap pa ng matinong isip na ang buong universe na ito, mga kalawakang, sabi nga natin, hindi pa alam ng tao ang bilang, mga bituin, mga planeta at lahat ng mga nilikha na gumagana at kumikilos ng kahanga-hanga na hindi maarok ng isip ng tao. Ang lahat ba ng mga ito ay aksidente lamang? Kaya sabi ng author, bima'na anna tajammu ad-darrat wal juz'iyat adda an tariq as-sudfa ila dhuhur al-hayat wa takunu al-makhluqat al-mutanawwi'a bila tadbir wa la ihkamin musbaq wa mujarrad tasawwuri hadhihi ad-da'wa yakfi li isqatiha wa tahafutiha fa inna sudfatal khalq wa nidamahu al-bari' wa istimrarahu ala sunanin muqtarida wa tawazunin muhkam yamna'u da'wa as-sudfa. Sa kahulugan na ang pagkakaipon-ipon ng mga atom at mga particles ay humantong sa pamagitan ng aksidente sa paglitaw ng buhay at pagkabuo ng mga sari-saring nilikha nang walang pangangasiwa ni anumang tumpak na pagsasagawa, wala ihkamin musbaq. Kaya sabi ng author, wa mujarrad tasawwuri hadhihi ad-da'wa yakfi li isqatiha wa tahafutiha. Ang payak o ang simple na pagsasaimahinasyon ng pag-aangking ito
ay makasasapat sa pagpapabagsak nito at pagbubuwalan nito sa pagkatunay na ang kaeksaktuhan ng paglikha, kahangahangang sistema nito, pagpapatuloy nito ayon sa mga regular na kalakaran at balanse ng tumpak na pagkasagawa ay pipigil sa pag-aangkin ng aksidente. Kaya sa pamagitan ng simpleng imahinasyon ng tao, hindi matatanggap ang kuro-kurong ito. Halimbawa, kung may nagkwento na mayroong sumabog na paggawaan, halimbawa ng semento, at ang sumumbulat ng mga semento ay aksidente na nagkaipon-ipon sa isang lugar at bumuo ng isang magandang bahay, mayroong sala, mayroong silid at kusina. May matinong tao kaya ang maniniwala? Ang bahay, kung ihambing sa bawat nilikha na nakikita ng tao, ay napakasimple lamang. Kahit anong nilikha na nakita ng tao, ikumpara ang bahay, simple lang. Pero pinaniwalaan ng marami na aksidente lamang ang tumpak na pagkakalikha ng bawat nilikha at mga kahangahangang sistema ng bawat nilikha, aksidente lang lahat. Halimbawa pa ng kunyari, mayroong isang palimbagang sumabog. Imprintahan ng mga libro at ang mga nagkalat halimbawa ng mga papel at tinta ay aksidente nagkakaipon at bumuo ng isang kahangahangang aklat na mapapakinabangan sa pag-aaral ng anumang larangan ng kaalaman. Kunyari ang aklat na ito, may panimula, mayroong talaan ng mga nilalaman, at may mga kabanata ng bawat paksa. May matino kaya na tao na kaya niyang paniwalaan ang ganitong kwento? Wala talaga. O kaya, isang paggawaan ng bakal na sumabog at aksidente na nagkaipon-ipon ang mga bakal at bumuo ng isang kangahangang sasakyan. Ang matinong tao ay hindi maniwala na nang dahil lamang sa aksidente ay mabubuo ang mga bagay na ito. Bagkos, ang sentido komun ng tao ay kinakailangang kumikilala na mayroon ding dalubhasa na tagagawa. Kaya, ang dambuhalang universe na ito, na pinubuo ng hindi alam ang bilang ng mga kalawakan, na kung saan sa kalawakan pa lang natin, na pinangalangang, anong tawag sa ating galaxy. Okay, galaxy. Milky Way Galaxy ba? Milky Way Galaxy. Okay? So kung saan binubuo ng bilyon ng mga bituin at planeta na tumpak na lumalangoy sa kanya-kanyang mga daanan nang hindi pumapaltos. Ang lahat ng mga nilikha sa planeta natin ito, yung planeta natin na tinatawag na Earth, at lahat ng mga nilikha sa planeta natin ito, hanggang sa maliit na atom. Ang lahat ba ng mga ito ay aksidente lamang na umiral at aksidente ding kumikilos, gumagana nang walang dakilang tagapaglikha na tagapangasiwa o tagapagpagana o tagapagpakilos ng mga nilikhang ito. Kaya nga, sinabi ng may akda, ang payak na sa imahinasyon ng pag-aangking ito ay makakasapat sa pagpapabagsak nito at pagpapabulaan nito sa pagkatunay na ang kaeksaktuhan ng paglikha, kahangahangang sistema nito, pagpapatuloy nito ayon sa mga regular na kalakaran at balanse ng tumpak na pagkasagawa ay pipigil sa pag-aangkin ng aksidente. Kaya kinot ng may akda ang aya, Sun Allahil ladhi atqana kulla shay. Tandaan natin ang aya na ito, number 88, ang bilang Suratun Namal. Bilang pagkayari ni Allah o paglilikha ni Allah na nagpahusay sa bawat bagay. At kanakulla siya'y nagpakadalubhasa sa kaalaman sa bawat bagay, sa pagkakalikha ng bawat bagay. Suratun Namal, number 88.
وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا, ito yung pansinin ninyo, لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Si Allah ay ang lumikha ng 7 langit at mula sa lupa ng tulad ng mga ito. Nagbababaan ang kautusan sa pagitan ng mga ito upang makaalam kayo. Ito, pansin nyo. Upang makaalam kayo na si Allah sa bawat bagay ay may kakayahan. Na si Allah ay pumaligid nga sa bawat bagay sa kaalaman. Ang tinutukoy dito na pumaligid, ahata, ang literal hulugan ay pumaligid. Ibig sabihin, nakatatalos ng lubusan, eksperto, dalubhasa nga sa bawat bagay sa kaalaman. Ang prinsipyong ito na pinaniniwalaan ng mga mayayabang na mga siyentipiko dahil sa kanilang naabot ng kaalaman, hindi tanggap ng sentido común. Kaya sinasabi sa Surah An-Nur number 40, basahin ko sa inyo mga kapatid. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Ang sinumang hindi gumawa si Allah para sa kanya ng isang liwanag ay walang ukol sa kanya na anumang liwanag. At ang susunod, itong pang-apat na ito na grupo, ang mga Shuyu'iyun, Ash-Shuyu'iyya. Ash-Shuyu'iyya, siguro sa susunod, may oras pa tayo. Okay, yung mga komunista na ito, ang kaisipang komunismo dito, kung tutusin, hindi ito bagong kaisipan na alam natin sa history. Siguro halos ang mga Pilipino alam ang tinatawag na komunismo. Kasi laganap ang mga NPA sa Pilipinas. Ang kaisipang komunismo ay hindi bagong kaisipan. Ang inyong abang kapatid napasama dati dyan sa mga grupo ng mga komunista. Hindi ito bagong ideolohiya mga kapatid, bagkos ito'y nagsimula pa noong ika-5 siglo bago pa si Kristo. Before Christ pa. Ito daw ay teorya ni Plato sa kanyang librong, ang title ng kanyang libro, Republic. Ang komunismo ay nagsimula bilang teorya lamang ni Plato. Pero isinagawa ito ni Karl Marx at Friedrich Engels na ideolohiyang pampolitika na naitatag sa makabago nating panahon na tinatawag na komunismong Marxist. Kung tutusin, dalawa ito. Ang binanggit lamang dito ng author, Marxismo, at mayroon pang Mao Zedong, komunismong Marxist. Ito ay nangyari sa makabago nating panahon, 19th century na. Pero ang may akda, ang author ng ating libro, ay nagsasalita sa makabagong komunismo na ito ni Karl Marx. Wahum atba'u Karl Marx al-qailun la ilaha wal hayatu mada. Sila ang mga tagasunod ni Karl Marx na mga nagsasabi walang Diyos at ang buhay ay material. Wala maasaso dawlatahum al-Ittihad as-Sovyeti ala hadha al-hari wal-i'tiqad al-batil inharat fi zamanin qasir wa tafakkakat ila duwailat mutaaddida. Noong nagtatag sila ng estado nila, ang Unyong Sobyet, ayon sa gumiray-giray na dalisdis nito at bula ang paniniwalang ito, sabi ng author, gumuho ang estadong ito sa loob ng maikling panahon at nagkakalas-kalas sa sari-saring estado.
na bumagsak ang Unyong Soviet. Sila ay nagkawatak-watak sa mga maliliit na mga estado. Ang prinsipyo nila na ang anumang nadadama nilang yung ano lamang yung nadadama ng 5 senses na ating natalakay, yung 5 pandama, yun ang dapat paniwalaan. Dahil daw sa ang Diyos ay hindi nakikita, hindi naman nasa salat, hindi nahawakan, hindi naman naririnig, hindi rin nalalasahan, hindi rin naamoy, kung gayon ay walang Diyos. Yan ang kanilang paniniwala. Kaya dito, ang ideolohiyang komunismo na lahat ng tao ay pantay-pantay. Walang hari, walang maharlika o anumang uri ng tao at ang lahat ay pantay sa pakikinabang sa yaman ng bansa. Dahil ang kanilang pinaka-prinsipyo, walang pribadong pagmamayari dahil lahat ng yaman ng bansa ay komuna para sa lahat. Ang ideolohiyang ito mismo ang nagtuturo sa lahat ng mga mamamayan ng bansa na maging tamad na siyang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Kaya madaling bumagsak ang komunismo. Dahil ang pagkakaroon ng pribadong pagmamayari lamang ang parang inspirasyon ng bawat isa sa tao, yung pribadong pagmamayari upang magsikap at magsipag na kung saan sa pamagitan ng pagsisikap at pagsisipag ng bawat miyembro ng isang bansa, bawat mamamayan, yun ang dahilan ng paglago ng ekonomiya ng bansa. Yan ang realidad. Na kung kaya sa Islam hinihimok ang tinatawag na pribadong pagmamayari. Pero kung ikaw ay yumaman, ay may karapatan ang mga mahihirap para sa iyong yaman. Kung ikaw ay nasa Islamikong bansa, Muslim ka man o kafir, ang Muslim, ang karapatan ng mga mahihirap sa kanya na mga Muslim ay zakat. Ang kafir na nanirahan sa Islamikong bansa, ang tawag sa yaman ng mayayaman sa kanila na karapatan ng mga mahirap. Siya nga pala, tanungin ko na naman kayo, tapos na pala ang ating oras. Ano ang tawag doon sa karapatan ng mga mahirap na mga non-Muslim na naninirahan sa Islamikong bansa sa yaman ng mga mayayaman sa kanila? Kung sa Islam, ang karapatan ng mahihirap sa kanilang mga kapatid na mayayamang mga Muslim ay zaka, sa mga kufar naman na nanirahan sa Islamikong estado, ano ang tawag doon sa karapatan ng mahihirap sa yaman ng mga mayayamang kufar? Sagot mga kapatid, bago ako magpaalam. Mukhang mga tulog na kayo. Nasaan na kayo? Ano uli tanong, Ustad? Okay, sa isang Islamic na bansa, ang mga mayayamang mga Muslim, obligado sa kanila ang pagbigay ng zakat. Obligado yun, inobliga ng gobyerno. At yun ay karapatan ng mga mahihirap na Muslim. Okay, sa mga kufar naman na nirahan sa isang Islamikong estado na tinatawag na mga dhimmi. Okay, yung mga mayayaman, obligasyon nila ang mga mahihirap din. At gobyerno ang nag-oobliga doon. Ang Islamiko na bansa. Ano ang tawag doon sa yaman na karapatan ng mga mahihirap na kufar sa mga kababayan nilang mga mayayaman? Na inoobliga ng Estado, na kukuliktahon yun ng Islamikong Estado para i-distribute sa mga mahihirap na mga kufar sa Islamic na bansa. Walang ideya? Yan po ba yung sadaka? Ang sadaka at zaka ay sa mga Muslim. Okay, ang tawag doon ay jizya. Din yun narinig ang jizya? Ngayon lang po narinig, Ustad. Ngayon lang din yun narinig. Sa madaling salita, okay, inshallah.
Alam nyo mga kapatid, mayroong isang napakahalagang subject sa Islam. Napakahalaga. Dahil dito tinuturo ang katotohanan ng relihiyong Islam. At ang panayan, ang word na jizya, isa yan sa terminolohiyang Islamiko na dapat alam ng mga lalong-lalo natin bilang mga Muslim. Ito yung napakahalagang subject, kaso nga lang, maraming mga dahilan kung bakit hindi na ituturo hanggang sa hindi na alam ng nakararami sa mga Muslim ang realidad o katotohanan ng relihiyong Islam. Hanggang sa ang isip natin, ang relihiyong Islam isa lamang sa mga relihiyon sa mundong ito na nasaklaw lamang ng relihiyong ito ang pang-spiritual na aspeto ng buhay ng tao. Kasi ang mentalidad ng iba't ibang mga relihiyon, mga kufar maliban sa Islam. Pag sinabing relihiyon, yan ay sa bahaging pang-spiritual lamang ng tao. Samantalang ang relihiyong Islam, lahat ng aspeto ng buhay ng tao ay sakop. Okay. Yung topic na napakahalagang dapat matutunan ng mga Muslim, inshallah, malalaman din ng bawat isa sa atin, matutunan habang patuloy tayong nagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Inshallah mga kapatid, sa pagpapatuloy, inshallah sa susunod na Lunes, inshallah kung aabot pa yung ating edad sa susunod na Lunes, ang tatalakayin natin yung mga lihis na individual sa kasaysayan. Inshallah, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh po ya Ustaz. Jazakallahu khairan fi dunya wal akhirah. Pangalagaan at pagtagtahan po kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala.